na nandoon sa wallet. Ako, biglang meron ng 1,000 BLM doon sa wallet ko. So ngayon, ang ginawa ko, tinry kong withdrawin. Kung nawi-withdraw ba yung 1,000 BLM na yon. Kasi since nandoon. For today's video mga ma'am sir, pag-uusapan natin yung isa sa mga nag-trending last year na mining application sa Telegram. So ito yung BLM token. Actually ngayon na lang ako nakapag-update nito mga ma'am sir. Since nung last withdrawal ko na hindi kasi nag-push through. Ayan, so parang nawalan tayo ng gana dahil nga hindi na makapag-withdraw dito kay Bloomberg. So, maraming nagtatanong kung legit pa ba or scam na itong si BLM token. Actually last week meron ako nabasa na 7 days na lang daw is malilisted na o masasama na sa listing itong si BLM token. So let's wait sa confirmation ng ibang mga content creator sa YT kung ano ba yung masasabi nila. So how many % kaya yung assurance na masasama sa listing itong token na to na Bloomberg. Actually guys, nung una pa lang napaisip din ako dahil nga ang taas ng palitan, 'di ba? 1 BLM is equivalent to 1 USD. So sobrang taas compare doon sa mga alam mo yun yung mga legit na token na nalilisted talaga sa market. So ito si BLM, masyado namang mataas yung promising ng exchange ng token nila. And so ayun mga ma'am sir, kung matatandaan ninyo, nakapag-withdraw ako at na-transfer ko pa yan sa OKS ko last December 2024. Hanapin ko lang yung details ng aking withdrawal. So ayan, December 21, 2024. So yung amount nung airdrop is 49.6 USD. So pumasok yan sa aking OKX account mga ma'am sir. But yan na yung last time na nakapag-withdraw tayo dito kay Bloomberg. And nga pala, yung gamit ko dyan na wallet address is BNB address. So okay naman, actually wala pa ngang 1 hour is pumasok na kaagad yan sa aking OKX wallet. So ako natandaan ko, yung pinaka last withdrawal ko na hindi nag-push through is nasa 30 plus. Okay, 30 plus. And isa pang dahilan kung bakit medyo nawalan din ako ng gana dahil nga ang daming requirements bago daw ma-push through yung withdrawals is kailangan mo munang mag-participate doon sa AI trading nitong CBLM token or kinakailangan mong mag-trade, and which is kailangan mong mag-invest. So that's the time na napaisip na talaga ako kung legit pa ba talaga tong si Bloomberg. If it's legit, dapat once na ma-reach natin yung minimum withdrawal is mawi-withdraw na natin yun and wala nang marami kung ano-ano pang mga requirements. Hindi na nga talaga makapag-withdraw dito kay Bloomberg mga ma'am sir. So isang reason yan kaya nawalan na rin ako ng gana. Hindi ko na masyadong binibisita itong mining app na to sa Telegram. Hindi ko na ino-open itong si Bloomberg app. So ayun na nga, bali today guys, naisipan kong i-open itong mining app na to na BLM sa aking Telegram. So biglang sumagi sa mata ko kaya naisipan kong i-open. So hindi na nga ako nakakapag-collect ng daily rewards kasi di ba may daily rewards yan. So hindi na ako interesado talaga at all kasi nga nandun na sa mind ko na scam itong mining app na to. And after ko ma-open, pumunta ka agad ako doon sa wallet. So tinignan ko kung nandoon pa ba yung tinransfer ko from dashboard ni Bloomberg papunta doon sa wallet. So nagulat ako mga ma'am sir kasi pagkakatanda ko talaga is nasa 30 BLM tokens or $30 lang yung nandoon. So nagulat ako kung bakit nasa 1,000 BLM na yung mayroon doon sa wallet ko. So, syempre nagulat ako kasi pagkakatanda ko talaga nasa 30 plus BLM or USD lang yung winidraw ko or tinransfer ko doon. So, hinayaan ko na yun na nandoon kasi nga hindi ma-withdraw, hindi ma-push through kasi nga may mga nire-require na kailangan mong mag-trade, kailangan mong mag-join sa AI trading daw nila. So, hindi na ako nagka-interest. So, hinayaan ko na yun na nandoon sa wallet. Ako, biglang meron ng 1,000 BLM doon sa wallet ko. So, ngayon, ang ginawa ko, tinry kong withdrawin. Kung nawi-withdraw ba yung 1,000 BLM na yun. Kasi since nandoon na din naman, di ba? So, itry na natin withdrawin. So, ayun na nga, winidraw ko na nga. At ginamit ko pa rin yung aking BNB address, which is yun din yung ginamit kong wallet address ko before yung last withdrawal ko noong December 2024. And mga ma'am sir, nagulat ako kasi nag-push through yung winidraw kong 1,000 BLM. So syempre nagulat talaga ako kasi yung last time hindi talaga, ilang beses ko tinry. Pero ngayon nahiwagaan ako kasi saan ang galing yung 1,000 BLM na yun at bakit nag-push through yung withdrawal.
So I think mga ma'am sir, sa tingin ko lang ha, pakulo lang to ni Lombard, no, para may mga mag-invest pa sa kanila. Kasi merong mga nag-i-invest at naglalagay ng capital, merong mga nagka-cash in papunta dito sa mining application na to at nagjo-join doon nga sa mga AI trading or trading nila. Tingin ko lang, pakulo lang nila to para marami pa yung maingganyo at mag-invest dito sa mining application na to. Yes, na-withdraw ko nga siya pero hindi siya pumasok sa aking OKX wallet. What I mean is, nag-push through yung withdrawal na walang hinihingi na ibang requirement compared before na ayaw talaga kapag kinlik mo yung button na withdraw, so ayaw talaga niya kasi merong hinihingi na requirement na kailangan mong mag-trade. Pero today, kasi okay, so walang hinihingi sa akin na kung ano-ano na kailangan kong gawin ito, ganoon para mag-push through yung withdrawal. So, na-withdraw ko siya. Ang problema lang, hindi siya pumasok sa aking OKX wallet. Kaya, nasa isip ko, pakulo lang to ni Lombard, no, nitong mining application na to para marami pang mag-invest. Actually, anong oras ko ba yun winidraw? Alas 8 ng umaga. Kanina, alas 8 ng umaga. And then, until now, pending pa rin siya. Ayan o, pending pa rin siya. Anong oras na ngayon? Alas 10. O, diba? 2 hours na, pending pa rin siya and hindi pa rin siya pumapasok sa aking OKX wallet. So, 'di ba? Una pa lang mapapaisip ka na paano nagkaroon ng 1,000 BLM doon sa wallet ko na ang iniwan ko doon ay nasa 30 BLM lang. And then kapag winidraw mo naman, hindi naman totally napapasok sa iyong wallet, crypto wallet na gagamitin. So, yun lang mga ma'am sir, share ko lang sa inyo yung naging experience ko today, no? Isa sa mga update dito kay Lombard sa BLM token na to. And also, papakita ko pala sa inyo mga ma'am sir kasi doon sa OKX wallet ko, itong BLM token na to, meron siyang warning sign. So, siguro, it's a sign na rin talaga na hindi legit itong si Lombard, mga ma'am sir. Kasi meron siyang warning sign. And doon sa warning sign na yon, may mababasa kang ganito. So, yan, papakita ko sa inyo. So, bali yan, parang may warning, di ba? Actually, guys, try na lang natin yung mga mataas yung possibility ng mga token or airdrop. And hindi yung mga too good to be true ng mga exchanges ng mga airdrop like Lombard na 1 BLM token is equivalent to 1 USD. But anyway, if ever na meron akong ma-discover na bagong token na mataas yung potential na malisted sa market, so gagawa natin ng video yan. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YT channel, please like and subscribe na po and i-hit nyo yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Lang mga ma'am sir, sa mga nanghihingi ng updates dito kay Lombard or kay BLM token, so ito na po, ito lang yung mabibigay ko talaga sa inyong update. And sabi ko nga, matagal akong nahinto nawala na rin ako ng gana kaya hindi na ako nag-proceed kay BLM until ko nga na nakapag-withdraw but hindi siya pumasok doon sa aking OKX wallet. So isang pakulo lang to malamang nitong airdrop na to na Lombard. So ayun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong po sa inyo yung video na to, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So yun lang guys, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!